Bukod sa pag-adopt sa Rules of Procedure ng komite, pinag-usapan din ng Committee on Agrarian Reform ang mga naipamahaging titulo ng mga lupa sa mga magsasaka ngayong taon. Live mula sa Batas ng Pambansa, may report si Julian Bunag. Julian! Princess, ang land tenure security, agrarian justice delivery at support services ang 3 program pillars ng Department of Agrarian Reform na siyang pundasyon ng agrarian laws sa bansa. Pinangunahan ni Apayo Lone District Representative at Committee Chairperson Eleanor Bulut Begtang ang pagdinig ng komite ngayong araw. Malugod namang ibinalita ni Undersecretary for Finance Management and Administration Concurrent for Mindanao Affairs Office na si Amelida Sangcopan na sa pagsisimula pa lamang ng Administrasyong Marcos Jr., mahigit 21,000 land titles na ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform. These achievements gave the public renewed confidence in the administration's vision, especially coming from the President himself, that promised to emancipate our farmers from debt. Taong 2023, sa tulong ng Kamara at Senado, natupad ang pangako ng Pangulong Marcos Jr. sa pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953. Kung saan mahigit 610,000 beneficiaries ang nabura ang utang sa land amortization. Makalipas ang isang taon, ipinamahagi ng DAR ang unang batch ng Certificate of Condemnation o Condemnation with release of mortgage na tumutugma sa 580% increase noong 2024. Umabot naman sa halos 50,000 mga titulo ang naipamahagi o 276% mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Higit 400,000 naman ang naipamahaging condonation certificates as of August 14, 2025. Princess, dagdag pa ni Yusek Sangcopan na target nila bago matapos ang taon nito na maihatid nga ang accomplished distribution ng 399 hectares sa mga benepisyaryo sa bansa. Mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.